Ang pananalapi ay isa sa pinakamadaling industriya na di agad pagkatiwalaan. Ito ang naging dahilan ng maraming pagbagsak ng ekonomiya. Nakuha nila ang ipon ng mga tao at ginawang asset para pagkakitaan ang pangangailangan. Kumita sila ng bilyon-bilyong dolyar at di malinaw na ipinakita ang halaga na naibigay nila sa lipunan sa kabuuan. Ang pananalapi ay mahalagang kasangkapan sa sistemang pang-ekonomiya na nagdudulot ng maraming kabutihan. Mas napapabuti nito ang pamamahagi ng yaman, pinapadali ang kalakalan, at tinutulungan ang tao na ipagpalit ang halaga sa hinaharap para sa kailangan nila ngayon. Hindi rin eksklusibo sa kapitalismo ang pananalapi. Ang mahusay na sistemang pinansyal ay mahalaga sa ekonomiya. At ang hindi magandang sistema ang sanhi ng pagkabigo ng maraming alternatibo. Pero iyon lang yon, isang kasangkapan. Isang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang o makapinsala kapag hinayaan itong lumaki ng sobra. Ngayon, ang industriya ng pananalapi ay kabilang sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang sistema sa mundo. Sa dami ng megabank, hedge fund, private equity firm, sovereign wealth fund, at mga ordinaryong nag-i-invest, tila nalimutan na natin ang simpleng papel ng industriyang ito sa ating ekonomiya. Napakasimple nito, ngunit ang artificial na komplikasyon na idinagdag dito ay malaking bahagi ng problema. At ang tanging paraan para makita iyon ay ang lumayo at lubos na unawain ang layunin ng buong sistemang ito. At kung ano ang di nito dapat ginagawa. Ano ang papel ng pananalapi sa ekonomiya? Ginagawa pa ba ito? At ano ang epekto kung lumaki masyado ang industriya ng pananalapi? Kung ang industriya ng pananalapi ay nagbibigay ng positibong halaga sa ekonomiya, ay pinagtatalunan. Binabago ng AI kung paano tayo nagdadagdag ng halaga. Gaya noong dekada 90 sa internet, pinalalakas ng pag-unlad at bagong gamit ng generative artificial intelligence ang kasikatan nito. Binabago nito ang istruktura ng ekonomiya at binabago rin ang halaga ng trabaho ng tao. Isang pangangailangan ang kasanayan sa AI. Ang pagkatuto kung paano epektibong gamitin ang mga AI tool ay nagpapataas ng iyong halaga, pinoprotektahan ang iyong karera, at nagbibigay sa iyo ng kalamangan. Bago tayo magpatuloy, mahalagang itatag muna ang pangunahing konsepto ng pananalapi. Sa pinakapundamental, ang industriya ng pananalapi ay tagapamagitan ng kapital at iba pang salik ng produksyon gaya ng lupa, paggawa at pagnenegosyo. Ginagamit ng industriya ng pananalapi ang hindi nagagamit na pera at inilalagay ito sa mga produktibong gawain para kumita mula sa pamumuhunan. Sa kaso ng lupa, ang industriya ng pananalapi ay, sa teorya, naroon upang idirekta ang mga pamumuhunan ng kapital kung saan ito makakadagdag ng pinakamalaking halaga. May paggawa kung saan ang industriya ay nagbibigay ng kapital sa manggagawa para makabili ng mga ari-arian sa pamamagitan ng mortgage. Ipinagpapalit ang kapital sa manggagawa kapalit ng bahagi ng halaga ng kanilang gagawing trabaho sa hinaharap. Ang ikaapat na salik ng produksyon ay pagnenegosyo na nagtatakda kung paano gagamitin ang limitadong yaman. Sa teorya, ang industriya ng pananalapi ay nagreregula ng produksyon sa pagbibigay lang ng kapital sa mga ideya at negosyong may pinakamalaking potensyal magdagdag ng halaga sa yaman. Halimbawa, may negosyanteng may ideya sa gamot sa cancer. Isa ay experienced oncologist. Ang isa naman ay high school dropout na walang medical training. Tungkulin ng industriya ng pananalapi na pumili kung sino ang tatanggap ng kapital. Kapag naging matagumpay, ang pagiging entrepreneur ay nagiging pinagmumulan ng mga imbensyon na nagreresulta sa paggawa ng mga bagong produkto at serbisyo na magpapabuti ng pamumuhay ng mga mamimili, magdulot ng benepisyo, at magbigay ng kita sa mga entrepreneur mismo na magbabahagi ng kita sa financial intermediary. Ang pamumuhunan ng kapital ay karaniwang pinupondohan ang tatlong salik ng produksyon. At habang ang pagiging entrepreneur ay nag-aalok ng magagandang kita, ito rin ang kadalasang pinakamapanganib na pamumuhunan. Isa sa palimbawa ng pananalaping nagtulak ng pag-unlad ay ang Rebolusyong Industrial sa Britanya noong huling ika-18 hanggang unang ika-19 na siglo, kung saan ang teknolohikal na inobasyon at episyenteng produksyon ay nagpalaki ng output ng ekonomiya. Ang mga malalaking negosyo ay nangangailangan ng malaking kapital upang pondohan ang pagtatayo ng mga pabrika ng tela, steam engine, at mga makinaryang kagamitan. Naging posible ito dahil sa access
sa pinansyal na kapital na mahalaga sa pagpapalawak ng industriya. Sa yugtong ito, maliit pa at di gaanong maunlad ang industriya ng pananalapi. Pondo ay direkta mula sa mayayaman, walang bangko or investment fund na tagapamagitan. Habang lumalaki ang industriya ng pananalapi, lumitaw ang mas malalaking institusyon. Lumaktaw tayo sa ika-20 siglo at nagsimulang lumawak ang mga tagapamagitan sa pananalapi mula sa pamumuhunan sa produksyon patungo sa pamumuhunan sa pagkonsumo. Bakit mo ipoproseso ng maramihan ang lahat ng mga produkto kung karamihan sa lipunan ay di kayang bayaran ito? Dito nagsimula ang pag-usbong ng consumer credit na sa unang pagkakataon ay nagbigay daan sa mga mamimili na mabuhay ng lampas sa limitasyon. Mabilis naging abot kamay ang credit para sa kotse, appliances, at mauibos sa karamihan ng bansa noong dekada 20. Lumaganap ang mortgage at sa pag-unlad ng teknolohiya, naging sagisag ng pananalaping pangkonsumo ang mga credit card. Mula 1,900 at 50 hanggang 2008, ang utang ng US ay tumaas mula 24% ng GDP at 50 hanggang 73% ngayon. Di lang ang industriya ng pananalapi ang naglalaan ng kapital sa supply side ng ekonomiya, kundi pati sa demand side. Ang dobleng epekto ay nagdulot ng paglago ng ekonomiya at pagbuti ng pamumuhay. Ngunit kitang-kita na mas umunlad ang industriya ng pananalapi. Habang nagiging mas komplikado ang industriya ng pananalapi, lalong mahirap makita ang tunay nitong ambag sa ekonomiya. Lumalala ang pag-aalala dahil sa laki at kapangyarihan ng pinakamalalaking institusyong pinansyal. Tingnan mo ang kita ng kumpanya sa pananalapi. Yung iba sa kanila, ang kita ay kapantay ng GDP ng bansang tulad ng New Zealand. Kahit sinasabing hindi mahalaga ang laki, kitang hindi laging tugma ang pansariling interes sa pananalapi at ang mas malawak na interes ng ekonomiya. Kaya napapaisip kung lumabis na ba ang papel ng industriya ng pananalapi sa tunay nitong ambag sa ekonomiya. Mahalaga ito at mabuti na lang makakausap si Rana Foroohar para marinig ang kanyang opinyon. Siya ay kolumnista, associate editor ng Financial Times at global economic analyst ng CNN. May ilang agam-agam si Rana sa usaping ito. Kung titignan mo ang traditional na papel ng industriya ng pananalapi, para itong hourglass, tama ba? At alam mo, narito ang mga nag-iipon sa itaas at narito naman ang mga nanghihiram sa ibaba. Para sa mga nangangailangan ng mortgage, nandito lahat ng ipon sa itaas at ang pananalapi ay dapat parang maliit na bahagi ng hourglass na tumutulong, alam mo yon, na magtagpo ang dalawang panig ng produktibo. Nung ginawa ko ang Makers and Takers noong 2016, masinsin kong sinuri ang industriya ng pananalapi. Sa totoo lang, mas lumala ito mula noon. Mga 15% lang ng pera sa sistemang pinansyal sa Amerika ang napupunta sa tunay na produktibong pamumuhunan, tulad ng bagong negosyo o pagtulong makabili ng bahay, mga bagay na nagpapalago sa Main Street. Karamihan ng pera na 85% nito ay umiikot lang sa saradong siklo ng pagbili at pagbebenta ng umiiral na asset na nagtutulak pataas ng presyo ng mga bagay tulad ng pabahay at stock market, ngunit walang nililikhang bago sa Main Street. Sabi ni Rana, ang industriya ng pananalapi ay lumilipat mula sa pangmatagalang pamumuhunan, tulad ng pautang sa maliliit na negosyo, patungo sa panandaliang kalakalan, at paghahanap ng tubo mula sa konsumo. May mga tao na nag-aanalisa ng galaw ng presyo at datos ng merkado upang magsagawa ng mga trade na tumatagal ng ilang buwan. Sa mga foreign exchange, stock market, cryptocurrency, at kalakal, malaki ang bahagi ng panandaliang kalakalan sa kabuuang trade volume. Bagamat nagbibigay ito ng likwididad, ang ganitong panandaliang kalakalan ay halos walang ambag sa tunay na ekonomiya dahil nagdudulot lang ito ng pabago-bagong presyo at hindi naman nagbibigay ng tunay na kapital sa mga kumpanyang nasa stock market. Ang panandaliang kalakalan ay zero-sum game, di tulad ng pangmatagalang pamumuhunan na parehong maaaring manalo ang magkabilang panig. Ang kita ay dapat kapantay ng pagkalugi. At ang nagbago lang ay ang paghahati ng halaga sa mga kalahok. At dahil ito ay isang laro na nakabase sa di pantay na laban, lalo nitong pinapalala ang di pagkakapantay-pantay dahil ang mga baguhang mga ngalakal na walang sapat na kaalaman, edukasyon ay nauubusan ng pera ng mga analyst at manlalaro na mas may kaalaman. Mas totoo ito simula ng COVID pandemic
kung saan milyon-milyong mga ngalakal ang unang beses pumasok. Alam ng marami na nakaka-addict ang trading at madalas magdulot ng masamang resulta, lalo na sa mga walang karanasan na naaakit ng patalastas at pangakong mabilis na pera mula sa mga financial trading platform na ang layunin ay kumita sa bayarin. Nakita mo na ba yung paalala na 80% ng trader ay nalulugi? Ganyan ang babala, tulad ng smoke and kills sa sigarilyo. Pareho silang paalala na ipinapatupad ng batas, pero madalas na binabalewala sa paghahangad ng panandaliang kasiyahan. Maaaring sabihin mong laro lang ito, survival of the fittest, pero sa huli, walang totoong nalilikha sa ganitong spekulatibong pananalapi. Walang produktong nalilikha, walang serbisyong naibibigay, walang naidudulot sa ekonomiya. Si Warren Buffett ang nagsabi nito sa pagpupulong noong 2022 nang ideklara niyang naging kasino na ang mga pamilihan. Si Charlie Munger ay nagpatuloy pa at sinabi na mas magiging maayos sana ang sibilisasyon kung wala ito. Sa ilang bahagi ng industriya ng pananalapi, pwedeng ulit-ulitin ang parehong kwento ng 10 o 20 beses. Titingnan ko ang commodities market, halimbawa, at sasabihin kong oo, pwede kang bumalik sa kasaysayan. Maaari daw nang bumalik sa panahon ng mga Griego at ang kanilang mga olive press. At sabihin, kung isa kang magsasaka ng olibo, maaaring kailanganin mo ng mga instrumentong pinansyal para matulungan kang maghanda. Sige, iyon ay isang produktibong paggamit ng kapital na pinansyal. Pero produktibo ba talaga kapag 60 beses ng kalakalan sa commodities markets at ilang uri ng mineral at enerhiya ang ginagawa lang para sa layunin ng financial trading kumpara sa totoong pag-hedge ng mga magsasaka? At masasabi kong hindi. Kung iniisip mong ang spekulatibong short-term trading ay di kumakatawan sa industriya ng pananalapi, tama ka. Isa lang ito sa mga sistema. Ang dahilan kung bakit kumikita ang institutional trader nang hindi nagdadagdag ng halaga ay totoo rin sa karamihan ng pamilihan ng pananalapi. Ang information asymmetry ay kapag mas maganda ang impormasyon ng isang partido kaysa sa isa, kaya mas alam nila ang totoong halaga ng palitan. Halimbawa, kung alam ng isang executive ang paparating na kasunduan na magpapataas ng presyo ng stock, maaari siyang bumili ng stocks bago pa ito maging publikong impormasyon. Ang information asymmetry sa pagitan ng executive na bumibili ng stock at nagbebenta na walang alam sa halaga nito ay nagbibigay ng kalamangan sa isa para kumita sa merkado. Ang halimbawang ito ay definisyon ng illegal na insider trading. Ngunit sa ibang bahagi ng financial markets, normal ang information asymmetry para kumita. Tingnan ang high-frequency trading, kung saan ang algorithm ay nauuna sa impormasyon kaysa iba. Nangyayari ito sa microseconds. Ayon sa Quarterly Journal of Economics, umaabot sa $5 bilyong ang halaga ng high-frequency trading bawat taon. Ito ay parang buwis sa lahat ng kalahok sa merkado at automatikong kinukuha ang kita. Sa mga consumer, lumalabas ang information asymmetry kapag sobra ang bayad sa insurance. Dahil sa maliliit na detalye sa terms and conditions, ipinapakita nito na habang nagiging komplikado ang industriya, lumalaki rin ang agwat ng impormasyon sa pagitan ng industriya at ng karaniwang tao. Mapa-trading man, insurance, credit, o iba pang pamilihang pinansyal. Dahil dito, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang industriya ng pananalapi na kumuha ng halaga mula sa mga transaksyon. Dahil dito, mas lumakas ang industriya ng pananalapi sa pandaigdigang ekonomiya. At ang kita nito ay nakukuha sa iba't ibang paraan. Sa pinakabagong Global Graduate Survey, pananalapi na ang nangungunang industriya na gustong pasukan ng mga nagtapos, habang bumaba ang interes sa edukasyon, healthcare, at gobyerno. Napupunta ang human capital sa ibang larangan at lumalayo sa trabahong mataas ang benepisyo sa lipunan tulad ng medisina, konstruksyon, pagtuturo at serbisyo publiko na nagdudulot ng kakulangan sa talento. Ang mga nagtapos na ito ay maaaring magtrabaho sa pag-iimbak ng enerhiya, pananaliksik o bot na kayang bumili at magbenta ng stock. Ang sobrang laking sistemang pinansyal ay di lang problema dahil marami rito ay walang saysay. Lumalala ang mga problema dahil hindi pantay ang benepisyo para sa mayayaman. Ang top 10% ng populasyon sa Amerika ang nagmamay-ari ng karamihan sa equity, stocks, bonds at merkado ng pabahay. Halimbawa, 85% ng stock market ay hawak ng top 10% ng populasyon
Mas lalo pa itong nagiging concentrated kapag tiningnan mo ang 1%. Ang mga Carl Icahn ng mundo ay lubos na nakikinabang. Nakikinabang din ako dahil malaki ang stock portfolio ko. Karamihan ng Amerikano ay kumukuha pa rin ng pera mula sa sweldo. Kita ang paksa, hindi yaman ng ari-arian. Ngunit sa nakalipas na 40 taon, nagbago ang buong kalikasan ng ating ekonomiya sa mga paraang hinihikayat ang yaman ng ari-arian kapalit ng paglago ng kita. Ayon sa McKinsey Company, ang pagtaas ng presyo ng mga ari-arian ay nagdulot ng 160 trilyong papel na yaman sa mundo, na karamihan ay napunta sa mayayaman. Tingnan mo ang rasyo ng presyo ng bahay sa kita o sa mauunlad na bansa. Sa maraming lugar, tumataas ito sa nakaraang 10 taon, lalo na sa Portugal na natalakay natin kamakailan. Kung gusto mo ang liquid financial asset, pareho pa rin ang kwento mula 2010. Mas mabilis lumago ang US stock market kumpara sa karaniwang sahod. Maganda ito para sa may-ari ng financial asset, ngunit kakaunti lang ang benepisyo para sa karamihan na kumikita mula sa paggawa at may konting ipon. Madalas sinisisi ang finance sa mga problemang pang-ekonomiya dahil kahit finance bro, hindi gusto ang isa't isa. Pero may silbi talaga ang industriyang ito. Sa teorya, ito ay pampadulas para mapadali ang pag-invest, transaksyon, pag-iipon, at negosyo. Inililipat nito ang panganib mula sa ayaw hanggang sa handang tumanggap kapalit ng gantimpala. Para sa consumer na tamang gumagamit ng credit, nakakatulong ito sa budgeting at mas maayos na pagbili ng gusto nating produkto at serbisyo. Ang lason ay nasa karamihan. Kailangan ng magandang makina ng langis para tumakbo. Pero kapag labis sa langis, titigil din ito. Walang natural na limitasyon sa industriya ng pananalapi. Kung hindi ito kikita sa pagbibigay, kikita ito sa pagkuha ng halaga. Siyempre, maaari itong solusyonan sa pamamagitan ng mga regulasyon. Pero para magawa iyon, kailangang aminin na lumampas na ito sa dapat. Mapapanood ang buong panayam namin kay Rana at iba pang kilalang ekonomista at insider ng industriya sa Curiosity Stream sa aming bagong dokumentaryo. May link sa description para makapag-sign up at mapanood iyon pati na ang iba pang dokumentaryo. Salamat sa panonood. Paalam.